Ang eksena ay lalo pang sumidhi, isang banggaan ng kapangyarihan, galit, at desperasyon na hindi na mapipigilan. Si Miguelito, paos, at halos mabasag ang tinig, ay naglakad sa malawak ngunit nakakasakal na bulwagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at puot. Paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili, nasaan ang ipinangakong kapayapaan? Nasaan ang katahimikan na dapat bunga ng kanilang pakikibaka? Bawat hakbang ay pasa ng bigat ng responsibilidad na unti-unting dinudurog ang kanyang espiritu. Para sa kanya, hindi ito karaniwang suliranin. Ang ugat ay nasa bulok na sistema, isang kaguluhan at katiwalian na sila mismo ang lumikha, mga pagkakamaling itinago sa likod ng ngiti at kapangyarihan. Sa labas, lalong uminit ang sitwasyon. Tumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang direksyon, dala ang taon ng kinimkim na galit. Sabay-sabay ang kanilang sigaw. Alisin ang pamilyang Guerrero sa kapangyarihan. Bawat slogan ay parang patalim na paulit-ulit tumatama sa konsensya ni Miguelito. Ang kanyang dalamhati ay sariwa pa, ngunit ang dagundong ng protesta ay lalo pang nagdagdag sa bigat. Ang sigaw ng bayan ay naging alingawngaw ng katotohanang matagal niyang iniiwasan. Ang pamilyang Guerrero, minsang haligi ng kaayusan, ay ngayoy gumuho sa sariling lihim at krimen. Sa isang sulok, nakaupo si Roberto, tahimik, ngunit halatang balisa. Nang lapitan siya ni Miguelito, hindi na siya nakapagpigil. Mariin niyang sinabi, hindi siya magbibitiw. Para sa kanya, ang pagbibitiw ay hindi lamang personal na pagkatalo kundi pagbagsak ng buong lahi. Alam niyang narating nila ang posisyon sa pamamagitan ng dugo at luha. Kaya sa nanginginig, ngunit mariing tinig, idineklara niya, kailangan nilang agad humanap ng paraan, kahit mga hulugan ito ng banggaan sa sino mang haharang. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng awa. Sa puso ni Roberto ay nagngangalit ang tunggalian ng takot at katapatan. Matagal na niyang alam na darating ang araw na ito, ang araw na lahat ng kasinungalingan ay haharap sa katotohanan. Si Miguelito ay umaling-awngaw ng parehong paninindigan. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan nilang lumaban, kahit diretsahang banggaan pa. Wala ng pag-aatubili. Wala ng awa. Ang hilaw na desperasyon ni Miguelito ay mabigat na tumama sa dibdib ni Roberto. Tahimik siyang tumango, hindi bilang pagsang-ayon, kundi dahil alam niyang hawak na ni Miguelito ang kanilang kapalaran. Sa katahimikan ay nanatiling nakabitin ang mga tanong. Hanggang saan sila handang lumaban? Sino ang handang isakripisyo? Sa sandaling iyon, tuluyan nang tinanggal ni Miguelito ang lahat ng pagkukunwari. Tapos na ang mga araw ng piging at papuri para sa pamilyang Guerrero. Ang natira ay malamig na realidad. Ang kapangyarihan ay nasa paglilitis at ang bayan ang hukom. Sa kanyang isip ay naglalaro ang larawan ng paparating na unos. Simula Lunes, mas matindi, mas mapanganib na mga eksena ang magbubukas, mga eksenang magtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang tuluyang guguho. Sa labas, patuloy ang sigawan, alon ng galit na hindi maputol. Bawat placard at kamaong nakataas ay sagisag ng matagal na pagkadismaya. Bawat sandali ay tila naghihintay sa isang malaking pagbagsak. Kumalat ang mga bulong, hindi lamang si Mamon Dragon, kundi ang buong pamilyang Guerrero ay maaaring magpaalam na sa kanilang teleserye ng buhay. Ang mabigat na tanong sa lahat ng isipan, sino ang unang magmamartsa patungo sa kanilang libingan? Sino ang unang susuko? At sino ang lalaban hanggang sa huling hininga? Unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo ng mga pangyayari. At si Miguelito ay nakatitig sa malayo, pasan ang bigat ng bawat pasya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, takot, at desperadong pangangailangang ipagtanggol ang pangalan at pamilya.
Ngunit sa likod nito ay nananatiling tanong na hindi niya masagot. Mayroon pa bang gerero na tatayo sa harap ng sariling konsensya kapag gumuho ang lahat? Samantala, ang kabiguan ni Rocky Boy laban sa grupo ni Tanggol ay lalo pang nagpapatigas ng kanyang loob. Sa bawat pagkatalo ay lalo siyang nagiging mapanganib. Ngayon, hindi na niya hinahanap ang direktang banggaan kay Tanggol at sa kanyang mga tauhan. Sa halip, pinili niya ang kanilang pinakamahinang punto, ang kanilang mga pamilya. Para kay Rocky Boy, ang takot at sakit ang pinakamabisang sandata, mas mapanira kaysa lantad na karahasan. Sinimulan niyang subaybayan ang mga tahanan ng pamilya ng mga kaibigan ni Tanggol. Tahimik, ngunit puno ng madilim na hangarin. Sa kanyang isip, paulit-ulit na nakaukit ang ideya. Dito niya muling makakamtan ang nawalang kontrol. Ngunit habang siya'y nagbabalak ng bagong pakana, sa ibang bahagi ng lungsod ay nagsimula na ang mas malaking banggaan. Ang kanyang sariling mga magulang ay nadawit sa madugong labanan, laban sa puwersa ng gerero at sa mga kasamahan ni Tanggol. Ang banggaan ay umalingaw-ngaw sa sigaw, putukan at kaguluhan. Bawat sandali ay humihingi ng bagong pasya, bagong hakbang, at sa gitna ng kaguluhan ay lalo pang lumalim ang anino ng nalalapit na pagbagsak. Hindi na malaya ni Rocky Boy na ang digmaang ito ay maaaring tuluyang magbago ng takbo ng kanyang buhay at baka sirain pa ang natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Sa isa sa kanyang mga plano, dumating siya sa tahanan ng pamilya ni Inting. Maingat niyang ipinakilala ang sarili sa ina ni Inting bilang kaibigan. May dala siyang mga regalo at sa kanyang mukha ay nakapinta ang pilit ng ngiti. Sa unang tingin, isa lamang siyang panauhin na may mabuting layunin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nakatago ang malamig na kalkulasyon. Tinanggap siya ng ina ni Inting nang walang pag-aalinlangan, hindi alam na ang lalaking nasa harap niya ay nagdadala ng panganib sa kanilang payapang buhay. Sa sandaling iyon, bumalik ang anino mula sa nakaraan ni Rocky Boy, si Pungay, na minsan niyang tinawag na baby girl. Siya ang naging pangarap at sentro ng kanyang buhay. Tumigil ang hininga ni Rocky Boy nang matuklasan niyang si Pungay ay isa ng pulis. Ang revelasyong iyon ay tumama sa kanyang puso na parang patalim. Pagkamangha, panghihinayang, at puot na sabay-sabay sumabog. Mabilis na umikot ang kanyang isip sa mga estratehiya. Kailangan niyang makuha ang atensyon ni Pungay, hilahin siya palapit. Hindi bilang kaaway, kundi bilang alaala ng nakaraan. Sa mga sumunod na sandali, maingat niyang inilatag ang kanyang bitag. Mga salitang puno ng huwad na pagmamahal, mga tinging may halong alaala, at mga kilos na dinisenyo upang muling pukawin ang puso ni Pungay. Bagaman sanay si Pungay sa panganib bilang pulis, unti-unti siyang bumigay. Bumalik ang mga alaala, tiwala, at mga tanong na matagal nang nakabaon. Sa huli, sa isang maling hakbang, tuluyang nahulog si Pungay sa bitag. Nagtagumpay ang estratehiya ni Rocky Boy. Muli niyang nahuli ang kanyang biktima sa sariling lambat. Para kay Rocky Boy, ang pagbagsak ni Pungay ay paghihiganti sa lahat ng kanyang kabiguan laban sa grupo ni Tanggol. Sa kanyang isip ay umusbong ang mas madilim na pasya. Kung hindi niya kayang talunin si Tanggol ng direkta, ibubuhos niya ang lahat ng galit at puot kay Pungay. Plano niyang dalhin ang dalaga sa kanyang lihim na lugar ng pagpapahirap. Isang lugar na refleksyon ng kanyang sariling puot at kadiliman na matagal nang kumukubkob sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, sumabog ang nakakatakot na digmaan sa pagitan ng tatlong puwersa. Nagbanggaan ang interes, katapatan, at galit. Ang mga gerero, ang grupo ni Tanggol, at iba pang paksyong nadawit sa kaguluhan. Bawat putok at bawat sigaw ay nagdala ng takot at pag-asa. Ang kapalaran ng bawat tauhan ay nakabitin sa manipis na hibla. Sa gitna ng kaguluhan,
Lumitaw ang bigat ng kanilang mga pasya at naging malinaw. Ang mga susunod na sandali ang magtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang tuluyang mawawasak. Dito, malinaw na nasa mahina ang posisyon ng Mammon Dragon sapagkat dalawang grupo ang sabay na umatake sa kanila. Para silang mga anino, mga puwersa ng paghihiganti na matagal nang naghintay, umatake sa tamang oras upang durugin ang kapangyarihan ng mga gerero. Sa gitna ng kaguluhan, nagharap sina Ramon at Brando. Sa kanilang mga mata ay naglalagablab ang puot, lumang sugat at matagal nang kinimkim na tanong. Walang salita, biglang sumugod si Ramon kay Brando. Bawat suntok ay pasa ng tao ng sakit, mga nakalimutang pagkatalo at ang panata na ang laban na ito ay matatapos kahit kapalit ang kanyang buhay. Hindi nagpatalo si Brando. Tinugon niya ang pag-atake ni Ramon ng sarili niyang puot. Alam niyang sa pagtatapos ng gabing iyon, isa lamang sa kanila ang mananatiling nakatayo. Sa madilim na kalsada, habang nagsalpukan sina Ramon at Brando, sa kabilang dako ay desperadong tumatakas si Divina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang minamaneho ang isang nakaw na sasakyan. Bawat ugong ng makina ay kaakibat ng malakas na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang isip ay puno ng takot at panghihinayang. Mga alaala ng kasalanang ginawa upang mabuhay, upang kumapit sa kapangyarihan. Para kay Divina, ang pagtakas ang tanging paraan upang hindi siya tuluyang lamunin ng sariling mga pasya. Ngunit sa sandaling akala niya'y may pagkakataon na siyang makalaya, isang sasakyan ang humarang sa kanyang daan. Nabigla siya, mariing inapakan ang preno. At sa harap niya ay lumitaw ang mukhang matagal na niyang kinatatakutan. Si Tanggol. Tahimik ngunit mabigat ang presensya, nakaupo sa likod ng manibela. Dahan-dahan siyang bumaba, bawat galaw ay kontrolado, walang pagmamadali. Si Divina, basang-basa ng pawis, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang matinding takot. Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan ni Tanggol at Divina, isang katahimikan na hindi na nangangailangan ng salita, sapagkat kapwa nila alam na sa sandaling iyon, nakaharap sila sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Alam ni Tanggol ang lahat ng ginawa ni Divina. Panlilin lang, mga buhay na winasak, at mga sugat na iniwan sa marami. Para sa kanya, hindi lamang ito paghihiganti, kundi isang pasyang matagal na niyang inihanda. Bawat hakbang ni Tanggol ay puno ng mga mukha, mga pangakong napako, at hustisyang matagal nang ipinagkait. Malinaw, dumating na ang oras upang singilin ang lahat ng nakaraan. Si Divina, desperado, ay nagsalita, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa sa mga mata ni Tanggol. Ngunit bawat salita ay naglantad ng kawalan ng tunay na pagsisisi. Isa lamang itong marahas na pagtatangkang iligtas ang sariling buhay. Samantala, malayo roon, si Rocky Boy ay walang kaalam-alam sa nagaganap na banggaan. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa huling tawag sa kanyang ina, puno ng pagmamahal, pag-asa, at mga pangako. Hindi niya alam na iyon na ang huling pag-uusap nila bilang mag-ina, na ang tinig ng kanyang ina ang magiging huling kanlungan niya. Ang kamangmangan na iyon ay lalong nagpalalim sa trahedyang unti-unting nilalamon ang gabi. Sa sandaling iyon, nakabitin sa manipis na hibla ang kapalaran ng bawat tauhan. Malinaw, ang gabi mismo ang magtatakda kung sino ang mabubuhay at sino ang tuluyang guguho. Patuloy ang walang katapusang laban ni Ramon at Brando. Kapwa sugatan, ngunit walang nais tumigil. Si Tanggol ay nakaharap sa pasyang magtatakda ng kapalaran ni Divina. Dahan-dahang nag-uugnay ang lahat ng pangyayari. Bawat tauhan ay tila hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Mga pasyang minsan nilang ginawa, ngayoy bumabalik upang lamunin sila. Ang Mammon Dragon ay nawawalan na ng lakas.
Ang kanilang mundo ay gumuho sa ilalim ng mga sigaw, suntok, at katahimikang mas mabigat pa sa anumang tunog. Si Santino Punga ay balisa. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya si Rocky Boy at isang kakaibang bigat ang bumalot sa kanyang dibdib. Halo-halo ang pagkabalisa, tungkulin, at takot. Malinaw sa kanya, hindi na basta usapan ang kanilang ugnayan. Sa loob nito ay may mas malalim, mas komplikado, mas mapanganib. Ngunit ang pinakamabigat ay ang katotohanang hindi niya alam ang susunod na hakbang. Nawalan siya ng direksyon, at ang ugat ng lahat ay ang kawalan niya ng ugnayan kay Inting. Paulit-ulit niyang tinangkang tawagan si Inting, ngunit katahimikan lamang ang tugon. Hindi niya alam na sa gitna ng kaguluhan, sigawan, at matitinding banggaan, dahan-dahang nadulas ang cellphone ni Inting mula sa kanyang bulsa at nawala. Nang mapansin ni Inting na wala na ang kanyang telepono, gumuho ang kanyang mundo. Nang hina ang kanyang tuhod at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi lamang dahil sa panganib ng sitwasyon, kundi dahil sa mas personal at masakit na dahilan. Miss. Na-miss niya ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay mayakap siya. Marinig ang kanyang tinig at maramdaman ang pagmamahal ng isang ina kahit saglit. Ngunit sa pagkawala ng telepono, nawala rin ang pagkakataong iyon. Ang pagkawala ng telepono ay tila pagkaputol ng huling ugnayan niya sa pamilya. Kasabay ng luha ni Inting ay dumating ang mas mabigat na problema. Hindi na siya mararating ni Santino Punga. Gayong ang kanilang kasunduan ay regular na magbibigay si Punga ng mga ulat, impormasyong mahalaga para kay Tanggol at sa kanyang grupo, na maaaring magligtas o magpahamak sa kanila. Sa gitna ng kalituhan at dalamhati, tumingin si Inting kay Tanggol at mahina, ngunit puno ng takot na bumulong. Tanggol, ano na ang mangyayari? Wala na tayong telepono. Tumama ng malalim ang mga salitang iyon kay Tanggol. Alam niyang lubhang mapanganib ang sitwasyon. Ngunit sa halip na magpanik, pinili niyang manatiling matatag. Ipinatong niya ang matibay na kamay sa balikat ni Inting at mariing sinabi, "Hayaan mo na, Inting. Kapag natapos ang laban na ito, pupunta tayo sa bahay ni Congressman Mujica. Doon tayo hihingi ng tulong." Sa likod ng kanyang matatag na tinig ay isang lalaking matagal nang sanay sa pakikipaglaban sa panganib. Sa loob, ramdam ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Nakasalalay sa kanya ang kanyang mga kasama. Samantala, lalong nabalisa si Santino Punga. Ang pagkawala ng ugnayan kay Inting ay nagdagdag sa kanyang pangamba. May mahalagang impormasyong nais niyang ibahagi kay Tanggol. Balitang mula sa presinto na maaaring magbago ng takbo ng kanilang laban. Walang pag-aatubili, dumiretso siya sa bahay ni Lola Tindeng, sapagkat sa sandaling iyon siya lamang ang nakikita niyang pag-asa. Pagdating sa tahanan ni Lola Tindeng, ramdam ni Santino Punga ang pagod ng kanyang katawan at ang bigat ng isip. Ngunit hindi maaaring ipagpaliban ang kanyang layunin. Sa mahinahon, ngunit balisang tinig, sinabi niya, "Madam, maaari ko po ba kayong abalahin sandali?" Tinanggap siya ni Lola Tindeng ng marahang tingin. Tila isang taong sanay, laging handang makinig sa mga nasa kagipitan. Walang pag-aalinlangan si Lola Tindeng. Alam niyang si Santino Punga ay tapat na kapanalig. Nakita na niya ang sakripisyo at katapatan nito. Kaya sa malambing na tinig ay sinabi niya, "Halika, anak, mag-usap tayo. Hindi mo ako inaabala." Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aliw, patunay na lagi siyang handang makinig, na puno ng pasasalamat si Santino Punga. Sa wakas, may nakatagpo siyang handang makinig. Hindi na niya napigilan. Ibinuhos niya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Inamin niyang may malaking problema, hindi lamang dahil nawala ang ugnayan kay Inting, kundi dahil sa mas malalim na takot
na baka dumating na ang panganib sa kanilang lahat. Bawat salita ay naglantad ng kanyang panloob na tunggalian. Ang takot na magkamali at ang bigat ng pananagutan na hindi niya matakasan. Tahimik na nakinig si Lola Tindeng. Ngunit ramdam ni Santino Punga ang bigat ng bawat salita. Alam niyang walang madaling pasya. Sa katahimikan ay naging malinaw. Sina Santino Punga, Inting, Tanggol, Rocky Boy at Lola Tindeng ay iisa ang kapalaran. At bawat sandali ay lalo silang inilalapit sa mga dramatikong pasyang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman.